Okay, so ngayon naman sir, option number 2 yung gagamitin natin. Okay, for option number 2, gagamitin po natin repeat commands or translational repeat. Ito po yan yung icon na to. Ayan yan. Okay, so for translational repeat, so since repeat command yan, kailangan, syempre, at least may isang element na nakamodel para ma-repeat mo. Then, commonly, ang pinakaunang minomodel for option number 2, node. Okay? So, commonly, origin po. Okay, so, gagamitin nyo lang tong table na to, yung nodes table, para mag-create ng node. Type nyo na lang, sir, origin. So, enter 0, then hit enter. Para mas mabilis. Okay, so makakita ka na agad ng first node, node number 1. Then from that node, mabubuo natin yung structure na ginawa natin kanina. Paki-select lang yung node. Kailangan naka-node cursor. Okay, and then, pag naka-select na, pwede na nating i-click yung translational repeat icon dun po sa geometry menu. Yan, yung rectangular na shape. Okay, then mag-open yung dialog box for repeat. Then, take note, dependent pa rin kayo dito sa global axis. So, yun pa rin yung gagawin nyo. Okay, so una natin i-create, sir, ay column. Okay, so column muna. So, yung node natin, i-repeat natin siya pataas. Okay, gagamitin mo lang, sir, yung global direction. Pili ka ng direction natin, syempre Y. Tapos, dun sa spacing, dun mo input yung height ng column. So, let's say 3 meters. By the way, pag ginawa mo siyang positive 3, pataas yung repeat. Pag negative, sa baba mo pupunta. Okay, and then wag niyo muna i-click yung OK. Kasi pag click mo yung OK, may-repeat lang yung node. Tapos okay na, wala pa siyang column. Ang gagawin natin, may functions are na link steps. Paki-select yung link steps. So meaning, pag nirepeat niya, ililink na niya. Automatic. Sige sir, click OK. Then, ayun na, meron ka ng column. Okay, so ngayon, since meron ka ng column, yung column naman, sir, yung i-repeat natin. Paki-select, sir, yung column or yung beam. Okay, escape mo na, then click yung column. Then, same process, punta ka, sir, sa translational repeat. And then, ang gagawin natin, i-repeat naman natin yung column natin along x direction. Along positive x direction. Ang maganda dito sa repeat, pwede ka mag-repeat ng multiple steps. Makikita mo, sir, meron ditong number of steps. Gawin natin, repeat natin siya ng 5 steps. And then, pwede mo nang input yung spacing dun, sir, sa table, sa taas. Okay, so type mo na lang, sir, yung 6, 6, 3, 6, 6. Ayun, so meron ka ng spacing ng columns. So ngayon, gagawin natin, ililink steps ulit natin para pag nirepeat mo, maglilink siya, magkakaroon ka ng beams. Kaya lang, ang functions are ng link steps, dun sa mga sinelect mo, i-determine niya lahat ng node. So meron kang dalawang nodes kasi dyan. Ililink niya yun pareho, yung top tsaka bottom. So ang kailangan natin, walang beam sa baba. Kaya meron dito isa pang checkbox, open base. Ayun, ang function naman ng open base, lahat ng node na na-select mo, hahanapin niya yung pinakamababang Y coordinate, hindi niya yung lalagyan ng link. So ibig sabihin yun nasa baba, wala siyang link. Then click OK, nabuo mo na yung portal. Yan. And then, last step, select natin yung buong portal natin. And then, i-repeat natin yan along Z direction. Same process lang, paulit-ulit lang to. Then, along Z, number of steps natin, 3 steps. And then 4, 4, 2, yung spacing. Same step, link, and then open base. Tapos click OK, then nabuo mo na, sir, yung minodal natin using grid lines kanina. So mas mabilis to compared dun sa option number 1. So kaya lang, ang limitation, kailangan laging parallel sa X, Y, Z. Okay, so kailangan parallel sa orthogonal. Pag hindi na siya parallel, babalik ka sa option 1. Mag-drawing ka ng grids na naka-diagonal, tapos do-drawing mo na lang. Okay, so pwede pong combination ng option 1 at option 2 para mas mabilis. Okay, so gawin pa natin, tuloy natin yung structure natin. Okay, so let's say dalawang story. Gagawa tayong dalawang story. Pwede mong gawin, i-select all natin, and then i-repeat mo lang pataas. Okay, same process. Translational repeat, i-repeat natin siya, sir, along Y.
And then, kung ano sir yung height ng column na sinelect mo, yun na rin yung spacing. 3. And then, wala na siya sir, link steps. Take note, nasa option number 2 ka na, sensitive na yan sa duplicates. So, pag sinelect mo yung link, maglilink ulit yung nasa babang column. Madodoble yun. Okay? So, ang kailangan natin, walang link steps. Click OK. So, kumbaga, copy, tas paste lang sa taas. Ganun yung mangyayari. Click OK, then ganun lang. Automatic na yan. Ganun yung process pag same ng story height. So, pareho kasing 3 meters, 3 meters. Pero minsan, di ba, iba ng story height. Okay, so pag iba siya ng story height, ang gagawin nating process, isa-select mo lang sir yung mga beams. So, for example, may additional floor tayo na may height na, story height na 2.8 meters. Okay, sige sir, punta ka sa elevation view. Tandaan mo sir yung shortcut kanina, hold shift, then right click, tapos elevation. So, pili ka na lang, pwedeng left view o kaya front view, so ikaw bahala doon. Okay, then iselect lang natin yung mga beams. So maggawa ka ng drag box pero yung mga beams sa taas yung siselect natin. Ayan, tapos balik ka sa isometric view, hold shift, right click, then isometric view para ma-make sure mo na nakaselect lahat. Then repeat ulit. Repeat natin siya along Y direction. Then spacing, type mo na yung 2.8 meters. And then ngayon, ililink steps mo kasi wala kang sinelect na column. Then click OK. So ganun lang sir, nakagawa ka na ng ibang story. Okay, by the way, yung mga dimensions sir, para ma-verify mo, pwede mong i-double click yung member, double click. Makikita mo dun yung property ng member, pati yung length. So ganun yung translational repeat. Kailangan alam mo lang kailan ka mag-link steps, kailan ka mag-open base. Okay, sige sir, tuloy natin. So, commonly sa mga structure ngayon, meron pang mga minamodify. For example, kailangan natin ng cantilever dito po sa side na to. Okay, so ang gagawin mo lang, option number 2 pa rin. Select mo lang sir itong mga beams na to, hold control, then click mo yung tatlong beams. And then, translational repeat. I-repeat natin siya along X direction, pero papuntang negative. So, gagawin natin, so global direction X, pero yung spacing, negative na siya. So, let's say 1 meter yung cantilever mo. So, minus 1. And then, wag mong kalimutan, sir, yung link steps. Okay? Tapos, wala na siyang open base kasi wala ka namang sinelect na column. Click OK. Then, ayan na, meron ka ng cantilever. Okay? Ganun lang din, sir, yung process na gagawin mo if ever meron kang intermediate beams. For example, dito sa top, maglalagay tayo ng dalawang intermediate beam dyan. Select mo lang tong beam na to. Paki-select. And then, i-repeat lang natin along positive X, papunta dun. Okay, so translational repeat, sir. And then, X direction. Tapos, gawin natin, i-repeat natin siya ng dalawang steps na mayroong spacing na 2 meters, 2 meters. So, bale, dalawa yung i-add natin na intermediate beam. And then, wala na siyang link steps kasi meron ka ng girder doon. Okay? Ang rule natin for link steps, pag magre-repeat tayo away from your structure, meron siyang link. Pag towards or papasok sa loob, wala na siyang link para hindi siya madoble. Okay? Sige sir, click OK. Then, meron ka ng intermediate beam doon sa taas. Yan. Then, automatic, yung girder mo, mapuputol yon. Okay, so dito ko na i-clarify yung difference between analytical model tsaka physical model. Dito kasi sila nalilito. Ang sabi ng isang engineer, hindi daw dapat maputol yan kasi sa actual, continuous daw yan. Sabi naman ng nag-model, kailangan maputol yan kasi meron kang connection doon. So actually, pareho naman tama yung sinasabi nila. Ang problema, kino-compare nila po yung physical sa analytical model. Analytical model tong ginagawa natin. So take note, node equals connection. Kung walang connection dyan, malalaglag yung intermediate beam. So kailangan mo ng node. Okay? Ang wino-worry kasi po nung nagsabi na dapat continuous yan, kasi daw po magkakaiba daw ng design tong tatlo. Kasi naputol. Tama lang naman sir na magkaiba yung design yan. Kasi itong nasa malapit sa support, mas maraming top bars yan. Itong nasa gitna, maraming bottom bars. Ito naman, maraming top bars. Okay, so meaning pala, kahit gaano karaming segments pa yan, okay lang. Kasi kung ano lang yung nakatapat sa kanya na force, dun lang siya i-design. Okay, so yun yung analytical versus physical modeling.
Okay, then same process lang din sir kung meron kang planted columns. Okay? So pipili ka lang ng column tapos i-repeat mo kung saan mo gusto. Okay, so siguro huwag na natin gawin kasi pareho lang ng process. Ang gawin nga lang natin, turo ko sa iyo kung paano mag-create ng planted column if ever wala pang column. Let's say may planted column dito sa taas. Diyan. Okay, so ang gagawin mo lang doon, select mo tong node na to. Yung node na yun yung una mong i-repeat. Okay? So, mag-node cursor ka muna, then select mo sir yung node. Tapos i-repeat natin siya along positive x. Let's say ang distance niya is 3 meters. Yun yung location ng planted column. Same process, x direction, spacing 3 meters. Then wala na siyang link steps kasi meron siyang girder. Click OK na lang. Then automatic may node ka na. Tapos from that node, i-repeat mo lang siya pataas, magkakaroon ka na ng planted column. Okay, so repeat natin. Along y direction, spacing let's say 2.8 meters ulit. Huwag mong kalimutan sir yung link steps kasi magre-repeat ka na away from your structure. Then click OK. Yun na, may planted column ka na. Okay, so ganun lang naman po yung option number 2. Actually, kung magsa-self-study ka, ito yung pinakauna mong matututunan. Kasi ito yung madalas na ginagamit ng ibang engineers. Okay, any questions sir for option number 2? Kung rin kung malimutan ko yung link steps, okay lang naman. Actually sir, kung makalimutan mo, applicable kay STAAD Pro yung yung undo tsaka redo. So pwede ka mag-undo. Undo ka lang tapos redo. Kung gusto mo na mag-delete, select mo lang yung member tapos delete. Delete sa keyboard, pwede mag-delete. Yan, tapos ulitin mo na lang yung process. Yun, so yun yung option 2. I suggest sir, before ka mamili dun sa tatlong options, i-check mo muna yung imo-model mo. Kapag imo-model mo regular structure, meaning parallel dito sa orthogonal, parallel sa x, parallel sa z, ibig sabihin pinaka-applicable yung option 2. Kasi repeat lang tapos ka na. Pero pag maraming irregular shape, yung mga naka-diagonal, mas okay yung option 1. Okay?